Germs, good morning. May project ulit tayo dito. Ito, ADB 160 matte white. Check natin yung auto niya kung ilan na tinakbo na itong motor na to. Ayan, 444 pa lang yung tinakbo niya. Kakabitan natin ang full setup. Ito, ipapakita ko naman sa inyo yung mga ikakabit natin. Ito yung kakabit natin, ito yung harness natin, tapos ito yung mga ilaw. Yung dala niyang busina, ito yung pang sasakyan dati, dinala niya. Ito yung kakabit natin, titestingin natin kung gumagana pa. Tapos titingnan natin kung okay pa yung tunog niya dun sa motor. Ulitin ko, ito yung busina, and then Zenlo X1 Plus 60 watts. Tapos yung pinakita ko sa inyo nung nakarang araw, yung Night Ranger natin na EXL na mas mura sa TDD Night Ranger. Ito, Night Ranger din yung itsura niya, higit na mas mura dun sa TDD. Ito ay 4.8 lang. Ayan yung brand niya, EXL. Tapos isa-isahin natin tong harness natin, yung 3-in-1 switch natin para ma-activate natin yung 7 modes ng Night Ranger natin. Tatlong fuse box or tatlong fuse holder natin para sa horn, MDL tsaka Night Ranger. Hiwa-hiwala yan just in case mabusted yung isa, hindi niya madadama yung iba. Yung fuse stop natin, yung ginagamit natin para hindi tayo mag-cut, hindi tayo mag-peel, hindi tayo magputol ng wire ng stock wiring ng mga motor ninyo. Passing switch natin, usually ito talaga ginagamit natin, button type, para sa mas mabilis na maintenance ng motor. Just in case masira yung push button ninyo na pang passing, madali lang palitan. And then yung tri-switch natin para dun sa MDL natin. Yung kanina para yun sa Night Ranger, ito naman ay para sa MDL. Selector switch natin kasi syempre i-activate natin yung stock, and then yung loud horn natin, kailangan natin ng selector. Ito yung ginagamit natin kapag naka-normal, stock horn yung gagana. Kapag naka-press siya, loud horn yung gagana. And syempre, yung specially made by JR Motorworks na harness, ayan o. 6 na relay yan, isa sa horn, 2 sa MDL, 3 sa Night Ranger. Okay, maya bubuksan na natin tong motor na to para maumpisahan na natin yung paglalatag natin ng harness natin. Ulitin ko, bagong bago pa yung motor na to, 444 km pa lang yung tinakbo. Set up pa natin ng EXL Night Ranger, tapos Zenlo X1 Plus, and then yung Mitsuba na horn na dala niya. Yung RM bracket pala na gagamitin natin, hindi ko pa naibaba. Yung gagamitin natin dito para sa kanyang Night Ranger ay RM, yung version 2 ng RM natin. Mamaya papakita ko na lang sa inyo kapag naikabit na. So ngayon, bali bubuksan ko muna to para masimulan na natin. Okay na, nabaklas na natin yung kaha, nabaklas na natin yung mga kailangan baklasin, pati yung dito, yung access natin dito sa may kanyang spark plug, na baklas na rin natin. Ayan na siya. Ang next step na gagawin natin dito, lilinisin natin yung area na to. Although hindi pa naman siya ganun kadumi, pero tatanggalin pa rin natin yung mga ali-alikabok niya. Tapos magbubutas tayo dito ng 16mm para sa kanyang selector. Dito naman magbubutas tayo ng 12mm para sa kanyang passing switch. And then dito sa ilalim magbubutas tayo dito para dun sa kanyang bracket. Ito usually binubutas talaga namin to kahit hindi naman tayo maglalagay ng ilaw dito. Dito kasi tayo nagta-tidy ng mga wire. Pero this time dahil meron siyang X1 Plus, dito natin siya ilalagay, and then yung RM natin dito sa labas. Preparation pa rin yung gagawin natin dito. Bali maglalagay tayo ng fuse box natin dito na 3, and then maglalagay tayo ng fuse stop dito sa kanyang fuse box. Ayan.
unahin na muna natin yung mga small parts na ilagay, yung mga components niya, para mamaya ihuli na lang natin yung harness natin para maipakita ko rin sa inyo kung paano yung paglalatag nun. Yung pagbabaklas, hindi ko na masyadong dinetail kung paano kasi madali lang naman yun. Nakita nyo naman kanina sa timelapse natin, inuna natin yung collar dito, and then yung side by side na pairings natin dito, inuna natin yung kaliwa, sinunod natin yung kanan, and then tinanggal natin yung panel nya gamit yung 10mm na T-wrench natin, tinanggal natin yung 4 na bolt dito. Sa mga may case na nababasagan nito, ito marami na rin kasi kaming case dito. Itong area na to, nababasagan dito ng plastic. Dikit na dikit itong nut na to dun sa bolt nya. So ang nangyayari, umiikot tong bakal na to and then nababasag niya yung plastic dito. So marami ng case na ganon. Kung mangyari man sa inyo yun, kung magdi-DIY kayo, sobrang daming case na nun dito sa amin. Parang normal na lang siya kapag nangyayari yung ganon. Ini-explain na lang namin sa customer na marami talagang cases na nangyayari. Ito lang, specifically itong part na to, itong area na to. Yung tatlo dito, wala naman tayo nakikitang problema dyan. Madalas talaga ito. Halos 100% ng ADB 160 na nagka-problema kami sa bolts and nuts dito, itong area na to. Next step natin, latag na natin yung mga dapat ilatag na mga switches, then ihuli na natin yung harness natin. Yung second part ng project natin dito sa ADB 160, okay na. Naikabit ko na yung tri-switch nya, naikabit ko na yung passing switch, naikabit ko na rin yung 3-in-1 hollow switch natin dito para sa Night Ranger, and then naikabit ko na rin yung selector switch natin dito. Yung dito naman sa part ng battery, naikabit ko na rin yung tatlong fuse holder natin. Ulitin ko, isa sa busina, isa sa MDL, tsaka isa sa Night Ranger. Bali tatlo lahat dyan. Tapos naikabit ko na rin yung fuse stop natin dito. Naikabit ko siya dun sa part ng USB slot. Ayan. Yung USB slot na yan, dyan natin kinakabit yung 5 ampere na yon. Pinapalitan natin siya ng 10 ampere. Sa mga nagdo-DIY kasi, ito yung usually na tinatanong nila kung saan nila ikakabit yung fuse stop natin. Dito lang yan sa may USB, hanapin nyo lang yung USB. Nakalagay dyan sub 1, sub 2, FI, USB, tapos yung ABS main. So bali ang kukunin nyo dyan yung USB 5 ampere. Yan yung bubunutin nyo gamit itong plastic na to, and then lalagay nyo dito sa slot na to yung makukuha nyo, para meron kayong reserve, and then ipapalit nyo yung fuse stop na kasama dun sa package na binili nyo sa amin. Next part naman ang gagawin natin dito sa motor na to, ilalatag na natin yung harness. Dito yung pinaka relay nya, tapos papagapangin natin yung wire pababa dito, papasok dito, tapos papasok naman siya dito sa butas na to. Ayan, yung butas na yan, dyan natin pinapasok yung harness natin or yung dulo ng mga terminal natin. Kasya yan dyan. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo magbubutas dito sa part na to. Kasyang kasya yan. So ganun yung gagawin natin sa second part natin.
Tapos abang-abang na lang tayo dun sa mga susunod na part nung trabaho natin dito. Bali, lilinisin ko lang muna to, yung area na to. Tapos latag na natin yung harness natin. Pagkalatag ng harness natin, diretsuhin ko na rin i-connect yung mga terminal natin dito. Ito kasing mga terminal natin dito, color coded naman to. I-match lang natin to dun sa harness natin. Mamaya ipapaliwanag ko rin yan sa inyo kasi etong mga to hindi na kayo maliligaw dito. Actually kasi color coding naman yan, pula. Ito ay male. Yung kasama nito dun sa harness ay female. Same lang din dito. Ayan. Lahat ng switches natin naka male terminal yan. Yung harness natin naka female terminal. Okay, balik tayo mamaya. Kapag nalinis na natin to, tapos nailatag na natin yung harness, and then pag na-tidy na rin natin yung mga wire dito. Germs, update na tayo dito sa project natin, ADB 160. Okay na, na-tidy ko na yung harness natin. Nailagay ko na rin yung busina dito, yung isa, and then yung isa nandito na rin siya. Na-tidy ko na rin yung sa may battery. Ayan, mapapansin nyo naka-tidy na yan. Nakasaksak na yung after ignition power natin, tapos yung direct battery power natin, positive and negative. Okay na siya. Mamaya tatakpan na lang natin yan pag okay na lahat. Dito i-recap lang natin ulit yung mga nilagay natin. Tri-switch para sa MDL Zenlo X1 Plus, 3-in-1 hollow switch para sa EXL Night Ranger, and then yung passing switch natin mag-activate yung high ng MDL and then yung high nung Night Ranger natin. Dito naman sa selector switch natin, okay na, naikabit na natin, naitidy na rin natin, and then nalagyan na rin natin siya ng combo. Meron na siyang combo dyan na detachable, pwedeng tanggalin kung ayaw na sir, mamaya papakita natin. Kung ayaw niya, i-detach natin yung kulay pula. Kung gusto niya, i-retain na natin siya ng ganyan. Ito naman yung switch ng MDL natin, dito siya nakasaksak. Ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina na nakasakit lang. Yung red, yung power, yung dilaw, yung low, tapos yung blue, yung high. Dito naman yung passing switch natin, dito naman siya nakakonect. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na naka-color coding na yan. Color coded yan. Lahat, hindi kayo maliligaw kung magdi-DIY kayo dito sa harness natin. Ito naman yung connection ng 3-in-1 hollow switch natin. Color coded din yan. Hindi rin kayo maliligaw dyan. Tapos, dito sa part na to, ito na yung output natin. Andito na yung ballaster natin. Ayan. Nakatago siya dyan. Dito sa part na to. Tapos yung adapter natin ng Night Ranger natin, nandiyan na rin sa ilalim. Hindi ko na may papakita sa inyo, natatabunan na. Pero ayan na yung magiging itsura niya. So sa mga naghahanap ng malinis, maayos, tsaka di kalidad na wiring, ayan, PM nyo lang kami dito sa JR Motoworks. Magre-reply kami kaagad para ma-accommodate namin yung mga inquiries ninyo. So ito yung i-expect nyo na wiring sa mga motor ninyo kung naghahanap talaga kayo ng malinis tsaka maayos. Ayan. Dito pa lang sa cable management natin, ayan, nakalatag na maayos yung wire natin. Ito yung wire ng passing natin. Ito naman yung sa 3-in-1 hollow switch natin. Tapos yung isa dyan, yung tri-switch natin, pababa dito. Ganyan yung latag natin. Tapos naka-cable tie na lahat din kasi yung stock na lock niya hindi na aari dito, masyado ng malaki yung diameter ng mga wire natin. Okay, so ayan yung magiging itsura nya, ayan yung expect nyo. Malinis yung area dito, nililinis natin lahat yan before natin i-install yung mga wiring natin. Tapos lahat ng terminal natin naka color coded, just in case magpapagawa kayo sa ibang shop, madali lang nilang babasahin yan. Color coded naman yan. Itong isang busina natin dito, dyan siya nakalagay, mamaya iipit natin siya dun sa ano natin dito sa panel natin. Ito yung tornilyo dito, lalagyan lang natin siya ng mas mahabang bolt, and then lalagyan natin siya ng spacer para may pwesto natin siya ng maayos. Okay, dito naman sa ilalim, nakasetup na dito yung mga terminal natin. Diyan natin isasaksak mamaya yung Night Ranger natin. Nailatag na natin yung RM bracket dito, tapos nailagay na natin yung ilaw. Madali na lang isasaksak dyan yung mga ilaw natin. Yung way natin na ganito, kaya natin siyang ginanyan kasi
May mga cases kasi minsan na ayun, nagki-claim ng warranty. Ang nangyayari, binabaklas pa namin ulit yung buong kaha. Ayan, ganito ulit yung magiging itsura. Tapos, tatanggalin lang namin dito yung ilaw. Ngayon, hindi na namin ginagawa yon. Dito na natin tinatanggal yung ilaw. Dito na natin siya i-detach. Kung sakasakali na may mag-claim ng warranty, hindi na tayo magbabaklas ng kaha. Dito na lang tayo sa ilalim. Yung latag natin ng harness natin, hindi nyo na makikita kasi natatakpan naman siya dito ng kaha. Ayun. Pinadaan natin siya dyan sa ilalim, tapos pinalabas natin dun sa battery. Nakita nyo na kanina yung setup natin dito sa battery. Okay na yan. Malinis na yan. Ikakabit na lang natin yung cover ng fuse box nya, tapos yung cover ng battery nya. Ang gagawin natin ngayon, testing na tayo. Ilalagay ko lang yung panel para hindi tayo magkaroon ng check engine. And then, dire-diretso na to. Isasarado na natin, install na natin yung RM, and then testing na tayo mamaya. So yung last part ng vlog na to ay yung pagbabalik ng kaha, tapos yung pag-i-install ng RM bracket, tapos paglalagay ng mga ilaw. So yun na yung pinaka magiging last part ng vlog natin. Okay? Kita-kita na lang tayo mamaya pag okay na yung motor na to. Germs, last update tayo dito sa project natin, ADB 160. Okay na, naikabit ko na yung RM bracket natin, naikabit ko na yung EXL Night Ranger natin, naikabit ko na rin yung Zenlo X1 Plus. Ayan, okay na. Natidy ko na rin yung mga wire nya. Kung mapapansin nyo, walang nakalaylay dyan. Maayos yung pagkakatidy natin dito. Tapos yung mga wire natin dito, naka-cable tie na rin yan. Walang nakalaylay dyan, walang sagabal sa steering natin. Kapag lumiliko yung manibela natin, walang tatamaan wire dyan, tsaka walang tatamaan na busina. So bali, ang kinabit natin dito, ulitin ko lang. Ito, Zenlo X1 Plus. Tapos itong ating EXL Night Ranger. Ayan. Ayan yung kinabit natin. Ito. Na-testing na rin natin to, na-demo na rin natin to kay sir. Okay na, bali ready to go na to. Ano na lang to, washing na lang kasi medyo nadumihan natin yung kaha nya. Yung warranty natin ng Zenlo 1 year, yung warranty natin ng harness natin 1 year din. Itong EXL natin, not sure, pero baka mga 3 months siguro, 3 months warranty. Hindi ako sigurado kung ilan yung warranty na may bibigay natin dito. Yung position ng mga switches natin, ito, tri-switch, 3-in-1 hollow switch, passing switch, tapos yung ating selector nandito. So ayan, sa mga gusto magpakabit nito, punta lang kayo dito sa shop, pin nyo lang JR Motorworks. Dito kami sa Cainta, Rizal. O kaya mag-PM kayo sa Facebook page namin, JR Motorworks din, para ma-accommodate namin lahat ng inquiries ninyo. Mabigyan namin kayo ng quotation. Tapos ayan, magkaroon kayo ng idea sa mga packages natin. Dito sa vlog natin, pinapakita ko sa inyo yung outer na finished product natin, at syempre yung inner na finished product natin sa wiring, kasi magkaiba kasi yung linis nung gawa sa labas tsaka yung linis nung gawa sa loob. Bibihira lang yung pinapakita yung mga wiring sa loob kasi
Ayun, halos karamihan ang nakikita lang natin kung paano lang yung pwesto ng ilaw, pero hindi natin nakikita yung wiring. Eto, sa vlog natin, kita nyo yung pagkakagawa natin. Malinis, maayos, tapos pulido talaga yung pagkaka-wiring. Okay? So, sa mga gustong mag-avail, mag-message lang kayo ulit sa page natin, JR Motorworks, o kaya pumunta kayo dito sa shop, JR Motorworks. Pin nyo lang sa Google. Dito kami located. Along Floodway lang. Makikita nyo naman yung karatula natin. Tapos ito, kulay pula na flooring. Yan na yung palatandaan nyo. Okay, maraming salamat sa pagtutok nyo dito sa vlog natin. Kita-kita ulit tayo sa next video natin, sa ibang project natin. Okay?